Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Sil Guillimer. Na-attract ako dito sa picture na naipost ni tungkol kay Secretary Vince Dizon. Sinabi dito, "That's really stressful. Dizon is getting old. His conscience cannot bear the things he is discovering." Tignan nyo, hirap na siya kaisip. Nakayuko na lang siya sa dami ng problemang dinatnan niya sa DPWH. May mga picture na kumakalat ngayon, kinompare nilang picture before, bago siya pumasok. Yung mukha niya maliwalas. I don't know kung kailan yon. Siguro, DOTR na siya o before DOTR, maliwalas. Ngayon, magdadalawang buwan pa lang siya sa DPWH, makita mo na yung itsura niya, talagang tumanda siya ng gusto. Na binibiro siya ng kanyang pinsan na si Senator Marcoleta, magpinsan pala yan eh. Pinsan, isang buwan ka pa lang, namumuti ng iyong bigote. Mamamayat ka na, how much more kung abutin ka ng 6 months dyan, kaya mo pa ba? Kawawa naman talaga si Secretary Vince Dizon, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para linisan ang DPWH, but very overwhelming yung... Kaya meron siyang post na nabasa ko. Sabi niya, meron siyang pahayag, post lang. Halos hindi na ako nakakakain o nakakatulog, nangangayayat na ako sa ginagawa kong trabaho na paglinis ng ahensyang ito. Kaya, sabi niya, bilib ako sa kanya, meron na siyang warning. Kaya kung may makikialam galing sa taas, Malacanang ba o outside pressure, pag may makikialam, didiktahan ako sa hangarin kong linisan itong ahensyang ito. I would be very happy to resign rather than obey yung mga powers that be na magdidikta sa akin yan. Bumilib ako sa kanya, yung ganyang pahayag. Dapat ganon. Yung hindi kapit tuko. Handang example, si BP Sara. Ano siya? She's doing fine as DepEd Secretary before. Bago na kahiwalay ang unit team sa mga surveys, most trusted yung pinakamataas na satisfaction rating among government agencies, DepEd. Sunod-sunod yan. Within 2 years, kaya lang nung ipitin na siya sa budget, gustong kontrolin ng 2 tao yung budget ng DepEd, hindi siya pumayag. Resign siya. Kaya lang, binulgar niya yung umiipit sa budget ng yung gusto siyang diktahan. Martin Romualdez and Saldico, sabi niya. Nung una, maraming tumawa, maraming bumatiko sa kanya. Ngayon, nagiging totoo na. Kitang-kita na ngayon. Hindi lang flood control ang pinapakialaman ni Saldico at yung kasama niya, kung sino yung amo niya. Farm to Market Road, classrooms, pati health centers. Mayroon ng mga ghost. Tawag pa naman doon yung super health center, ganun ba yun? Ghost. Walang hindi natatapos. Pabahay. Ano pa? Classroom. Yung revelation ni dating SOG Rimulya. Napakatapang ang apog ng Saldico na yan. Pakialaman niya yung kontrata sa Bureau of Immigration na hindi pumayag si Secretary Boyeng. Kaya saludo ako kay Secretary Boyeng yung ginawa niya. Magre-resign ako pag ituloy nila. Yun, hindi nila tinuloy. Dahil takot sila, magre-resign si Secretary Boyeng Rimulya.
Ganon ba? O, isa ba? Sa Department of Agriculture, pumalag din si Secretary Teo Laurel. Gusto ni Saldico i-control yung pag-import ng mga isda. Dinidiktahan niya ang Secretary of Agriculture. Gusto ni Saldico may mga importers na bigyan ng ganito kadami ng kota. Hindi pumayag si Secretary Laurel. Mga ganon. Ganyan po. Katalamak ang ginagawa ni Saldico at kanyang amo. Mabuti na lang may mga mangilan-ilan tayong cabinet secretaries na pumalag dito kay Saldico at ang kanyang amo. Oh. Kaya mabuti ito, nagpayag na si Secretary Dizon, warning, I'm more than happy to resign. Huwag nyo akong pakialaman dito. Ayun. Yan ang may balls. Kaya, good luck po, Secretary Dizon, sa inyong hangarin na malinisan yung DPWs na yan. Your dedication is unquestionable. Isa lang ang hinihiling ni Atty. Guanzon. Hinihiling ni Governor Luis Chavit Singson. Ako, hiling ko na rin sa inyo, Honorable Secretary. Pwede ba imbestigahan nyo na rin ang Ilocos Norte? Bakit hanggang ngayon? Wala ba kayong plano na imbestigahan ang mga flood control project sa Ilocos Norte? Wala ba kayong plano na puntahan din ang Leyte? Para hindi naman kayo ma-charge ng selective justice. Kasi mabilis kayo na pagsabi lang ng ombudsman, imbestigahan yang si Bongo, yung kanyang tatay, mga kumpanya niya sa DPWH, yes kayo kagad. About naman ang Ilocos Norte. Ang daming mga flood control project sa Ilocos Norte. Nasa top 10 ang Ilocos Norte na recipients ng flood control project. Nandyan ang mga Diskaya family. Contractor sila dyan. Sana naman puntahan nyo na para patas. Walang... porque ba probinsya ng presidente hindi nyo na imbestigan? Unfair naman yun. So, dapat walang pinipiringan. Di ba? Hustisya. So, good luck po. Maraming sumusuporta sa inyo, Secretary Vince Dizon. Sana huwag kayong gumip up kaagad. May pag-asa pang malinisan ang DPWH under your leadership. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ang tribo makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang nataga ano gero. Mag-atop na ni siya karon.